Ma'am, dito sa pagtakas ni Alice Go, should this warrant the resignation of the BI commissioner or yung mga hierarchy ng BI? Pwede naming itanong yan at i-consider kapag tapos yung hearing nung Senate Committee on Justice Subcommittee. Klaro naman yung mga ahensya na iimbitahin namin at tatanungin sa hearing na iyon at kasama na po yung Bureau of Immigration. How do you compare this dun sa Pastillas incident, yung scam na nangyari? Well, magkakaugnay yung dalawang insidenteng ito dahil nasa 4 na taong trajectory ng pag-imbestiga ng Senate Committee on Women laban sa mga POGOs. And maalala nyo, we spent many months, about a year, sa pag-imbestiga lamang dyan sa Pastilla scam. At nung lumitaw naman itong ugly head ng human trafficking, ulit kaugnay ng mga POGO, hindi kakaunti ang nagtanong, nabuwag na ba talaga yung sistema na ginamit para sa Pastilla scam noon? Naputol na ba talaga yung revenue stream na iyon? Or nagmorph lang siya para manatiling bahagi nitong iniimbestiga ngayong mga human trafficking at iba pa sa mga POGO hubs na ito, kaugnay ng mga personalidad tulad ni Guo Huaping. So, ito ay aalamin din po namin sa pagdinig, pero sentro muna dito sa pagtakas niya sa Pilipinas. Sen, hindi ba mas malalato kasi alam naman nila obviously na napakalaking storya nito, ang dami naghahanap kay Alice Go, and then meron silang tapang nila para paalisin ng bansa si Alice. Mukhang matapang talaga, first of all, si Guo Huaping at yung mga kasama niya. Ang lakas ng loob, lumabas dito, pumunta sa ganito't ganyang bansa, reportedly, at least yung isa bumalik daw dito, ayon daw sa kanyang abogado. So, hindi mahihina ang mga loob. At kung ganon, kung mayroong mga kasabwat sila sa loob ng anumang Philippine government agency natin, malakas din ang loob. So, kailangan ipakita na no one is above the law. Nino man sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, kahit alingmang ahensya sa gobyerno, bound by laws, not just to follow but to uphold the law. At kapag lumabas sa investigasyon namin na meron sa kanila na nagpabaya at worse, naging kasabwat, hindi kami mangingiming i-communicate yan very, very strongly sa executive at sa publiko rin. Ma'am, ano kayong posibleng dahilan? Bakit ganun kalakas ang loob? Kung sino man yung nakipagsabuatan, na alam naman yung napaka-controversial ni Alice Guo, pero bakit kaya ang lakas ng loob niya para tulungan na makatakas si Guo? Siguro isang patunay din yan na kung cost-benefit analysis sila, syempre, business na usapin ito sa kanila, talagang napapatunayan na talagang dapat i-ban yung mga POGO na yan. Dahil sa kabila ng posibleng criminal liabilities nila sa panig ni na Guo Huaping at pati administrative liabilities, bukod sa criminal liabilities sa panig ni numang government person na kasabwat nila, mukhang yung benefits sa loob ng mahabang panahon ay malaki talaga. Nakita pa lamang natin dun sa magnitude ng assets ni Guo Huaping na pinrease ng AMLAC. Kita natin yung mukhang laki ng pera na dumadaloy sa buong POGO industry na ito sa loob ng nakaraang mga taon. So siguro yan, no? Yung abuse of power, yung pag-infiltrate ng mga centers or agencies of power dahil may kaugnay na malaking pera din yun. Okay, Beck. Good morning, ma'am. Morning. Good morning po. Ma'am, sa info niyo po, nasa na po si Mayor Go? Sa latest. Meron nga kaming information na patuloy na bine-verify pero pwedeng-pwede na namin itanong sa hearing sa Martes na mula dito sa Pilipinas, nakarating siya ng Malaysia, pumuntang Singapore, at yung pinakabagong information ay nandoon na daw sa Indonesia. Kasi ma'am, meron ding sinasabi ang PAOK kahapon na from Philippines, Indonesia muna, and then Malaysia, tapos Singapore, and then Indonesia. Okay. Ganon din po ba ang nakuha po ninyo? Very possible. So, yung pinipiece together na puzzle o na
parang dotted line ng The Travels of Ms. Guo Huaping ay talagang mukhang naglalabas-masok sa iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Meron siyang path na gawin yun, meron siyang paraan na gawin yun, at malakas ang loob niya gawin yun. Bakit kaya? And then ma'am, for soundbite lang, you said pwede pong mag-issue ng blue or red notice ang Interpol. Ano po effect nito? So, they will be arresting her and bringing her back to the Philippines. Ano pong mangyayari? Yung blue or red notice ng Interpol, mas magandang sa kanila nyo itanong para kompleto at tama yung description niyan. Pero kaugnay ng Apollo Kibuloy, ilang beses ko na ring nasabi naman na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, then lahat ng mga law enforcement agencies na miyembro ng Interpol at kumikilos sa loob ng Interpol sa iba't ibang bansa ng ating mundo ay maaring humabol na rin sa kanya. So yan din ang kailangang isipin sa panig ni Guo Huaping. And then ma'am, bali, Subcommittee on Justice na po in 27. Yung po Yes. bang hearings ng Committee on Women, magpapatuloy pa rin on Yes. Virgo? Magpapatuloy pa rin po kami. May ilan pa po kaming mga pagdinig na pinaplano on this day, posibleng mga 2 o 3 pang hearing para mag-imbita pa ng ilang mga resource persons na hindi pa humaharap at sumasagot ng kompleto sa amin, at para din na tignan namin kung mas makompleto pa ang nabitin na mahabang investigasyon din ng Senate Blue Ribbon Committee noon tungkol sa Pharmaly. Dahil yung cast of characters na lumitaw na doon ay isa-isang lumilitaw na rin dito sa investigasyon ng Senate Committee on Women laban naman sa POGO. Ma'am, last, ano po yung magiging difference ng hearing ng justice sa women po in relation to Mayor Alice Go? Ang difference, pero ang very clear connection ay yung investigasyon ng Senate Committee on Justice Subcommittee ay magfo-focus talaga dito sa urgent matter ng paano nakatakas si Guo Huaping sa Pilipinas. And magiging material din yan para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagkompleto ng investigasyon ng Senate Committee on Women. Okay, before Jan and Ma'am, kung sakaling hindi na talaga mapaharap si Alice Guo doon sa hearing ng Committee on Women, makakabuo na kayo ng committee report na. Haharap siya. Pero even bago siya humarap, ay makakabuo na kami ng malaman na committee report, ng 4 na taong worth ng mga findings at recommendations in aid of legislation. And in those 4 years, naging useful na rin at helpful sa mga parallel investigation at disciplinary action ng mga executive agencies na over the years din ay nagsimulang at hanggang ngayon talagang tumutulong sa Senate Committee on Women laban sa POGO. So ma'am, umaasa pa rin kayo na mapapaharap si Alice Guo? Umaasa ako dahil bilib talaga kaming lahat sa bisa ng Senate warrant of arrest. Bilib din kami na kahit ngayon ay masyadong natatanong yung ating mga law enforcement and executive agencies na dapat at meron pa silang magagawa para madala sa hustisya itong sina Guo Huaping at mabigyan ng hustisya, kahit kapirasong hustisya, yung dumaming mga victim survivors ng POGO dito sa ating bansa. Okay, Jan, Mav, and then Camille. Ma'am, meron na kayong info about kung saan siya nagpunta. How about yung talagang origin niya po dito sa Pilipinas? Kasi may sinasabi, backdoor daw. Mhm. Meron po. Yan ang gap na bubuin namin, gusto namin punuin even in the Tuesday hearing. Kasi bakit yun pa yung blind spot, di ba? Saan bang back door or front door ba siya lumabas? South of Manila ba? North of Manila ba siya lumabas? Chartered flight ba talaga yan? Bakit eskapo sa pansin ng BI kahit nasa ILBO na siya, yung Immigration Lookout Bulletin Order na mismong issued ng BI, bakit walang abiso sa ating mga authorities at nakarating siya sa Malaysia na dun alam nila. Pero ma'am, confirm na airport or seaport po dito sa Pilipinas? Hindi rin alam. Yan ang aalamin namin. Was it a seaport or an airport or both of the above? Naalamin po namin. Ma'am, may patanong lang. May nagsabi o na usap-usapan si Guo daw nagbigay ng info sa inyo kasi bakit daw ikaw unang nakaalam. Hindi kami Kausap mo friends. ba?
Kaya Ay, hindi kayo hindi friend? kami friends din eh. Kaya hindi siya ang nagbigay ng information sa akin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ako po ay sumulat naman talaga sa NBI noon para humingi ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nung makatanggap ng unverified pa na information, pero mula mismo sa NBI, kinorroborate po namin iyon at nagawa naman po mula sa iba pang mga sources sa ibang mga bansa, kasama nga ang Malaysia, Singapore at pati China. And then, in the meantime, na-corroborate na rin ng Bureau of Immigration.